meanwhile, yung mga totoong may katotoran, ito na po ang pinag-uusapan. Okay. Ayan po, bagong pasabog na naman sa kampo ng mga pro Duterte. Ito po si dating Congressman Jing Paras ay nagpasabog. Ito po ay nilantad daw sa kanya ni Saldico. Ah, Saldico umaming bibirahin umano ni First Lady at Sandro. Ayan. Father Flavi. Huwag ka muna magkulong sa kwarto, ibang birahan to. Uy, si Saldico, bibirahin daw ni First Lady at Sandro Marcos. Ago na naman kagad si Father Flavi. Dala-dala ka ng Father Flavi kaya pala bumabaha dyan sa iyo ng ng mga iba't ibang klase pa. Meron pa si Father Flavi na para talagang masyado kang malinis, Father Flavi. Amoy sunrocks naman. Okay. Tuloy po natin pagbabalita rito. Ibang birahan to, Father Flavi. Ha? Talaga, Father Flavi. Nag-imagine ka na naman. No? Umani ng reaksyon ng mga pahayag na inuugnay kay dating ako Bicol Party List Representative Saldico na umano'y naniniwalang gumagalaw laban sa kanya si First Lady Lisa Araneta Marcos at House Majority Leader Sandro Marcos dahil sa inalang kulang ang ibinibigay niyang parte sa sinasabing kickback na may kaugnayan sa pondo ng gobyerno. Ayun naman pala, Saldi, Ikaw naman pala may Ikaw pala may kasalanan, Pucha. Pinaghinalaan ka pa pala na mas malaki pa yung kickback mo. Kaysa kay First Lady at saka kay Sandro. Yan ang problema, kaya po ipatitira daw siya. Ayon kay former Congressman Jacinto Paras, ibinahagi umano ni Ko ang pangamba niya noong nakaraang taon, kasabay ng paglala ng kontrobersyal sa mga proyekto sa flood control. Sa isang pagkakataon ayon kay Paras, sinasabi ni Saldico na pare, my days are numbered. Mukhang bibirahin na ako ni Lisa at ni Sandro dahil kulang daw yung binibigay ko sa kanila. Baka naman kasi kinukupitan mo. Nagkakakupitan pa pala po. Yan ang problema, no? Sindikato, nagkakakupitan. Okay. Dagdag pa ni Paras, naniniwala raw si Ko na pinaghihinalaan siyang ng mag-ina na mas malaking bahagi ang tinatabi niya para sa sarili. Ayan yung problema mo rin kasi, Saldico. Umibili ka ng mga mansion, umibili ka ng mga jet, helicopter. Yan yung balita natin, di ba? Yan po nababalitaan namin. Siyempre, teka muna, ba't nakabili na naman ng jet yun? Kutya, mas malaki yata ang katkong nung kaysa sa atin, Parang nagdududa yung mag-ina na tinatago niya siya yung yumayaman at hindi nagbibigay ng tama sa kanila. Grabe naman. Ay. Tamang hinala. May mga kakilala kong tamang hinala talaga. Matitigan mo lang, putya. Ba't mo ko tinititigan, ha? Talaga may mga tao po na tamang hinala. Kaya ako, nasanay na po ako ganyan. Kasi pagka kayo po ay lumalaki na, alam nyo na, medyo angat kayo. Angat kayo sa gandang lalaki sa mga kapwa nyo. Joke lang po, joke. Takaw kursunada kayo, di ba? Tamang hinala. Ba't ka tumititig? Bakit ka pogi? Bakit mas pogi ka sa akin? Ganun. Gali po talaga yan. Ugali yan ng mga taong hindi natutulog. Yung mga tamang hinala, di ba? Pag hindi natutulog yung mga tao, putya, tamang hinala yan. Mapatingin ka lang, yari ka dyan. Tama mo makatingin, Brad. Okay. Kaya tamang hinala kasi, siyempre, nagpapakita ka kasi na, nababalitaan namin
saldi ko na bumibili ka ng mga mamahaling hindi pala jet. Hindi na po helicopter, 'di ba? Jet na eh. Yung mga sinasabing binibili nila kaya tamang hinala sa iyo. Pinaniniwala ang nasa Portugal ngayon si Saldico. Ayon sa ulat, gumagalaw na ang administrasyon para mapabalik siya sa Pilipinas, ngunit nahadlangan ito ng kawalan ng extradition treaty at ng pagkakaroon niya ng Portuguese passport. Ayun, kaya po pala, no? Kaya pala si Saldico ay binitawan niya yung kanyang pagiging yung chairman ng committee, appropriations committee, at siya po ay tumakas na. Iyan pala ang dahilan, no? Ipatitira pala siya ayon kay Jacinto, dating congressman Jacinto King Paras. Okay.